Hafrul Batin. Ha? Hafrul Batin ba? Nadaan lang ako noon, Sheikh Ramli, doon sa Hafrul Batin way back 3 years ago. Dahil pumunta kami noon sa may Albaha. At sa Kafji, nakarating din ako ng Kafji. Mashallah. At kami ay nalulugod, bro, kapatid ni Yusuf, na kayo ay dumating dito at kahit papaano sa buhay natin tayo ay nakita-kita. Inihiling ko sa Allah na lipunin tayo sa kanyang paraiso sa katulad ng ating pagtitipon ngayon. Allahumma amin. Asallallahu subhanahu wa ta'ala an yajma'na fi jannatil firdausil a'la kama jama'na fi hadal makan. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdhalus salatu wa atamut taslim as-sadiqil wa'dil amin nabiyina Muhammad alaihi afdhalus salatu wassalam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina wa liwalidina wa lisairil muslimin. Allahumma zidna al-ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana innaka sami'ud du'a ya arhamar rahimin faghfir lana wa tub 'alaina. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ang natitira na lang na kwento natin sa mga propeta ay kay Propeta Yahya na siyang ating tatalakayin ngayon at sumunod si Propeta Isa alayhi salatu wasalam. Medyo mahaba ng konti yung kay Propeta Isa at ang pinakahuli si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana pahabahin pa ang buhay natin sa pagkukwento ng mga kwento ng mga propeta sa kanilang mga talambuhay. Ang sarap kaya pakinggan mga kapatid na kayo mula noon hanggang ngayon ay naging saksi na sumusubaybay sa kwento ng mga propeta. Wa hadhihi al-qissatul anbiya qissatuhum la ibratu li ulil albab. This is the stories of the prophets that each and every one of us we should learn from this. It may relate to our life, and we are encouraged as a Muslim to know the stories of our prophets, not only Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and of course there is reward in every good deed that we spend in our life only listening for the sake of Allah. Alamin ninyo mga kapatid na ang ating mga mata, ang ating mga tenga, kamay, lahat ng parte ng ating katawan ay magsasaksi ito sa atin sa araw ng paghukom kung saan natin ito ginamit. Kahit papaano, alhamdulillah, insyaAllah magsasaksi sila na ya Allah, ginagamit namin ito sa iyong kaluguran. At ito naman talaga kung bakit tayo nagpupursige mga kapatid. Bago tayo pumunta kay Yahya, dahil maikli lang ito, dahil hindi masyado itong katulad ng mga ibang mga propeta na masyadong mahaba yung mga kwento at mga aral sa kanila. So nais kong ibahagi sa mga sandaling ito ang mga napapanahon ngayon na pangkasalukuyan, kasi may mga nagtitext, tumatawag, ano ba yung Ashura, pwede ba pakipaliwanag sa amin, kito ganyan. So bro, sister, ito na po yung kasagutan nito at sana yung nanonood ngayon at yung manonood pa tunghayan ninyo, gantimpalaan kayo ng Allah tungkol sa mga aralin sa Islam. Ang Yawmul Ashura ay pangsampu ng araw sa unang buwan ng Hijri. Ulitin mo ngayon, sinabi mo Ustad. 10 araw sa unang buwan ng Hijri na ito yung Muharram. Tinawag siya na Ashura li'annahu ma'akhudatun min al-ashar ay ashara, Ashura. Simply as that. Kinuha siya sa 10 araw ng Ashura. Ito yun, kailan? Bukas. To be exact, tama, sana, tama yung oras o araw na pagbilang ng mga ulama. Kailan ito? Bukas.
Mahalaga ang mga araw na ito. Dahil ito yung araw na maraming naganap sa kasaysayan ng Islam. May nagtanong kay Sheikh bin Baz at sinabi, Sheikh, bakit tayo mag-aayuno sa Yawmul Ashura na dahil pagpapasalamat sa Allah na ang araw na ito ay iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang propeta na si Musa, 10 ng kanyang mga kasamahan mula sa paniniil, paghimagsik at pagkitil, pagpaparusa ni Firaun sa mga angkan ni Israel. So, bakit ipinag-utos ni propeta na mag-ayuno doon? Samantala, may mga nabanggit din sa hadith naman. Although, yung ibang mga hadith sinabi ng mga pantas ay daif. Okay? Sa araw ng Ashura, dito daw na rin naganap na kung saan nasunog si Propeta Ibrahim alayhisalatu wasalam sa kapanahunan ni Namrud at dito siya ay iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nasunog. Pero saksi ang madlang tao na sinunog siya pero walang nangyari. Dito rin din daw naganap yung kaganapan na kung saan si Propeta Noah alayhi salatu wasalam ay anjahullahu minatufan. Yung pagsakay nila sa malaking barko, ilang buwan na natili sila doon at nailigtas sila at nawala ang bahang tubig na ito at naganap ito sa ika-10 ng Ashura. Dito rin daw yung araw na kung saan si Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam ay nailigtas din mula sa kapahamakan ng kanyang mga kapatid. Dito rin daw naganap ang kapanahunan na kung saan si Propeta Yaqub o Ayub alayhi salatu wasalam, si Propeta Ayub, na kung saan iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga sakit. Alam natin kung paano siya nagkasakit. Kana abdan awwab, laging nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala despite of all the trials and difficulties in life, but still he is very firm in his faith. Yun ang Muslim. Kahit anong dumaan sa buhay natin na pahirap, malakas pa rin tayo at matatag. So, ang daming mga naganap actually, na mga nakaganap na mga kwento tungkol dito. At yung iba, sinasabi nila, bakit doon lang sa Yawm Ashura na tayo ay pinag-utusan na mag-ayuno? Ba't hindi rin tayo mag-ayuno doon sa nailigtas si Propeta Noah alayhi salatu wasalam, si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam? Why and what makes difference that we fast only during the 10th of Yawm Ashura bilang pagpugay? Tama, pagpugay ba yun? Sa kaganapan na nangyari kay Propeta Musa. Tanong yun, ano ang sagot? Bago tayo pumunta rito kay Yahya. Bakit kaya? Nga naman di ay? Unsay kuan? Unsay diferensya? Di ba? Sugo ng Allah, iniutos mo sa amin na mag-ayuno dyan. Samantalang may mga naganap din naman na mga nangyari sa mga naunang propeta. So bakit dyan? Ano kayang dahilan? What is the reason behind? Nakangiti ka lang, kapatid na Abdurrahman. Ha? Bakit? Nagluto ka ba ng biko? Ano kaya, mga kapatid? Kuro-kuro, opinion, pwedeng bumigay, magbigay ka lang, at wala namang problema. Sharing knowledge. Ha? Sino yung sumagot? Nuruddin, nginto ka patalo. Namba, nanipatalo ka. Ano? Dahil?
Mapagpalang buwan ang yawmu o buwan ng Muharram. Ajib, ibig sabihin, ang araw ng Ashura ay kakaiba rin. Ano? Kasi dito naganap yung mga nabanggit natin na mga ibang kaganapan. Sinagot ng ibang mga pantas kung bakit taksis dito sa araw na ito. Sa hadith ni Ibn Abbas, rawahu fi Bukhari wa fi Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah wajada al-yahuda yasumuna hadha al-yawm. Faqala an-nabiy alayhi afdalu salatu wa salam, ma hadha? Qala haula hadha al-yawm alladhi anjahu fi Musa alayhi salatu wassalam wa qawmu wa Musa sama fi hadha al-yawm shukran lillahi subhanahu wa ta'ala wa kama nahnu kadhalik nasum. Faqala an-nabiy alayhi salatu wassalam, ana ahaqqu bikum bi Musa fa amara bi siyami. Faqal fi riwayatin ukhra khaliful yahud Khaliful Yahud yasumu fi hadha al-yawm. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung idha baqi aw baqaitu latamanna asumu tasi'a wal ashar. Kasi ang nangyari noon sa oras na yon, pagdating noon, tapos sumunod na taon na mayapa na si Propeta sallallahu alaihi wasallam. So ang ibig sabihin ng hadith na yon, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating ng Madina. Natagpuan niya ang mga Hudyo na sila ay nagdiriwang o sila ay gumugunita sa araw na yun yung pangsampu na Yawmu Ashura. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano itong araw na ito sa inyo? Sabi ng mga pantas, hindi ibig sabihin, hindi yun alam ni Propeta. Matalinghaga ang salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawat pilantik ng kanyang sinasabi ay may aral para sa atin, sa kanyang mga umma. Sabi ng mga Hudyo, nag-aayono kami. Dahil ito yung araw na kung saan iniligtas ni Musa ang kanyang mga kasamahan at pati si Musa laban sa kapahamakan mula kay Firaun. At si Musa ay nag-ayuno. Kaya ganun din kami ay nag-ayuno. Alam ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang mga Hudyo ay sila mismo ay hindi sila sumusunod kay Musa. Pakitang tao lang. O maski sumusunod, dito lang sa salita at wala sa gawa. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Sinasabi ng dila na wala sa puso. Ang Muslim, al-iman, qawlun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawari. Hada huwa kamilul iman. Mu bas kalam nisf girgir, badin ma fi fil qalb. Hada ma fi faida. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ako o kaming mga Muslim ang tunay na may karapatan sa inyo kay Musa. Dahil isinasagawa namin ang mga kung ano ang pinaniniwalaan ni Musa. Ako rin, isa rin yung teaching namin ni Musa, Tauhid. At kapatid ko si Musa, alayhi salatu wasalam, kapatiran sa Islam, bilang isang propeta ako. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na mag-ayuno kayo sa araw na ito. At sinabi niya, kung pwede mag-ayuno kayo na huwag niyo gawin ang mga Hudyo na sila ay nag-aayuno lamang sa araw ng Ashura. So paano? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ako ay maabutan pa sana, naabutan ko ang isang taon, mag-aayuno ako ng ikasyam at ikasampu. Mukhalafatan lil Yahud. You know, my brothers in Islam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam emphasized in this hadith that we Muslims, we should not
we should not follow the sunnah or the cultures and traditions and teachings of the Christians and the Jewish, because we have our own. That is why the Prophet ﷺ said, "Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, fi i'tiqadihim, wa fi a'malihim, wa fi libasihim, wa fi i'yadihim, wa kullu ma yata'allaq anil haya." We have our own originality. We have the Quran. We have our basis. And we Muslims, we created by Allah subhanahu wa ta'ala to worship Him alone. And worshiping Allah subhanahu wa ta'ala 24/7, we can worship Allah. Wallahi, amazing this religion, mga kapatid. Kanina, naging halimbawa ko kanina sa mga estudyante ko kanina sa Patha. Tignan nyo, sabi ko, huwag niyong sayangin ang ating araw na lumilipas na hindi mo nasamba ang Allah sa buong araw. Ustad, anong sinasabi mong hindi namin nasamba ang Allah sa buong araw? Nagdasal kami ng 5 beses. Gumawa kami ng kabutihan. Sabi ko, suway-suwaya. Sandali lang, huwag ka masyado hot. Magbigay tayo ng example. Halimbawa si Abdurrahman at saka si kapatid na Fuad. Halimbawa lang ito, bro. Huwag kayong maging seryoso masyado. Halimbawa is halimbawa. Si Abdurrahman nagising ng umaga. Paggising niya ng umaga, Alhamdulillah, unang sinabi niya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Sino ang nasasabi niya yan araw-araw paggising niya? Itaas ang kamay. Nasaan yung tissue ninyo? Wala akong nakitang tumataas ang kamay. Itaas mo kamay mo, Ustad. Sim-sim, sawa-sawa. Hindi ko rin maitaas dahil alam ng Allah, wallah. Huwag tayo impokrito. Alam ng Allah. Sino tayo? Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Hindi kinakailangan na sabihin mo kung sino ka, anong ginagawa mo, anong pagsamba mo sa Allah. So, tanmo nyo, kapatid, hindi natin nakukomplento ang pagsamba. Nagsabi si Abdurrahman, check, mayroon na siyang grado. Unang gising pa lang sa umaga. Nasamba niya ang Allah paggising pa lang. Si Fuad, unang gising ni Fuad, nasaan yung salamin ko? Nakasalamin man ito, ho? Kinuha niya yung salamin niya. Saan yung cellphone? Ayan. Si Mrs. Ano ba naman ito si Mrs.? Mapuputulan na tayo ng Meralco. Magpadala ka na ng pera. Ilagay doon ni Fuad yung cellphone niya. Paglagay doon ni Fuad yung cellphone niya. Alam mo, itong babae ito, lagi problema. Anong magdudwaya na lang ako? Sige. Wala ka nang masabi. Bakit hindi mo masabi, ang mahal kong asawa, kumusta ka na, gising ka na, nagsweldo na ba kayo, kumusta ang pangangatawan mo? Ang sarap pakinggan. May concern sa yung asawa mo. Hindi unang, mapuputulan kami ng Meralco. Gigising ka umaga, yun ang unang. Hindi ka pa nag-almusal, kapatid na Ismail. So nakalimut siya magsabi ng Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilayhin nusyur. Anong nagawa niya? Hindi siya nakagawa ng pagsamba sa mga minuto na yun. Si Abdurrahman nag-ablution. Pumunta siya sa banyo, sa palikuran. Naalala niya, sinabi ni Ali Janaban na bago pumasok sa palikuran ay ang kaliwang paa. Pagsamba sa Allah because you follow the sunnah of the Prophet. Bago pumasok, naalala niya, gisulti lagi ni Kuan, Ustad Adam, na dapat daw basahin yung Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Pagsamba. Si Fuad, anong ginawa? Pumasok, gumaganyan pa ulo niya. Wala nang bismillah, wala nang Nandun pa sa CR, stress pa ang iniisip niya.
Ano ba yung sasagot ko dito kay Jesus? Hindi pa nga kami nagsweldo. Yan. So, bro, sa mga segundong yun, si Abdurrahman nakapagsamba sa Allah. Ikaw, hindi ka nakapagsamba o hindi ka nakagawa. Kasi wala eh. Mga kapatid, in every single second, minute of our life, if you remember Allah, if you made dhikr to Allah, there is reward. Palagay mo, gagantimpalaan yung nakaganyan lang, na walang iniisip, hindi pumupuri, hindi lumulahati, hindi nag-aalaala sa Allah. Doon siya nakaganyan, nagsasabi ng astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Inutusan tayo ng Allah na alalahanin siya. ولكن كثير من الناس الغافلين. Karamihan sa atin ay pabaya. Pinakamalaking pag-aalaala sa Allah bukod sa pagbasa sa Quran ay ang pagtitipon ng katulad ninyo ngayon nang nagtitipon tayo. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu fima bainahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man 'inda. Where you can find that? May mga anghel. Ang lahat ng mga anghel ay may gawain. May grupo na mga anghel na ang gawain lang nila ay hanapin dito sa kalupaan, dito sa mundo, ang mga taong nagtitipon-tipon para lang sa Allah. فَإِذَا وَجَدُوا مَاذَا سَيَكُونُ. Nagbibigay ang mga anghel ng habag, awa, kapatawaran mula sa Allah at humihiling sila sa Allah na ya Allah, patawarin ito si Omar, si Ramli, si Yusuf, si Adam, nagtipon-tipon, iba-ibang mga tribo, nagkatipon-tipon lang para sa Allah. Idagdag mo kapatid na Fuad, hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haythu annahu qala fi hunaka qaumun tahta arshir rahman fi yawmil qiyamah wujuhuhum nurun walibasuhum nurun walaysu minal anbiya wa syuhada walakinna yughbituhumul anbiya wa syuhada. Qalu ya Rasulullah sifhum lana man haula. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hum al-mutajalisuna fi jalali. Look at this beautiful hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mga tao na nakapasok sa paraiso. Hindi lahat ng tao nakapasok sa paraiso ay pare-parehas. May mga tao na nakapasok doon mismo sa under ng throne ng Allah na naiiba ang kanilang mga liwanag. Nagliliwanag ang kanilang mga mukha at ang kanilang mga kasuotan na hindi napapabilang sa mga propeta, hindi napapabilang sa mga syuhada, sa mga martir. Naalala ang baga na katulad sila ng mga martir at mga syuhada o ang mga propeta. O nagnanais ang mga yun na maging katulad. Sino yung mga yun na hindi pala sila mga propeta at mga syuhada? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sila yung nagtitipon-tipon para lang sa Allah. Allahu Akbar. Takbir. Alam nyo ba na ako kinukonsider ko sa isa sa mga araw na pinaka-paborito ko, pinakamahal ko na araw ay ang araw ng Jum'ah. Lianna hadha al-yawm alladhi khayru ma tala'at fihi ash-shams wa khayru yawm alladhi adkhalahu Allah Adam fil jannah wa akhrajahu fil jannah wa hadha al-yawm alladhi fihi la yaqumu as-sa'a illa fi hadha al-yawm. At dito rin yung mga araw na nandito yung mga oras na tanggap ang ating mga panalangin. Kailan yan? Sabi ng mga pandas, before Maghrib.
Yung iba sa Yawmul Jum'ah, nung sa adhan ng Jum'ah. Kahit saan doon mga kapatid, ang mga panalangin natin tatanggapin ng Allah. Sino may mga pinagdadaanan sa atin, mga problema, idain nyo yan sa Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Katotohanan, ang aking mga hinahing, ang aking mga problema, sa Allah ko lang ipinapasaala ko. Hindi ko ilalagay sa Facebook. Hindi ko itetext sa kahit sino. Dahil ang Allah ang magsusolba sa lahat ng mga problema. So yun. So, nasagot ba natin? Wala pa, no? Nasaan na ba tayo napunta? Ang layo na, pero hindi pa natin nasagot. Ha? Bakit nga ba nag-aayuno lang dito sa araw na ito? At hindi tayo nag-aayuno sa mga ibang mga araw? Kasi, sabi ng mga pantas, yun na yung hadith na yun na nabanggit natin. Khasan Nabi kasi may dalil na sareh, na nakita na itong araw na ito na tunay na naganap ang araw na nailigtas ang mga kasamahan ni Propeta Musa bilang pagpapasalamat sa Allah. Actually, bago pa dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina, nag-aayuno din siya ng Ashura. At ito ay obligado sa kanila pa noon. At ang mga jahiliya, nag-aayuno din sila sa Ashura. Kasi nag-aayuno rin dito si Propeta Yunus alayhi salatu wasalam, na nailigtas siya doon sa Thabut. Pero, kung bakit lang ito ipinag-utos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil syukran lillah, dahil ito ay dati siyang nag-aayuno, at kinumpirma na ito ay pag-ayunuan ninyo ito, na ipinag-utos sa oras na yun na, wajib. Bakit? Kasi wala pang Ramadan. Hindi pa ipinag-utos yung Ramadan. Kaya, naging wajib sa kanila yung Yawmul Ashura. Nung dumating na yung ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, nasakha wujub yawmu Ashura. Nawala na yung pagkawajib ng Ashura na pag-ayunuan. Kaya sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nabanggit sa Bukhari ni Muslim, ni Ibni Abbas na naiulat niya, na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, faman sya'a falyasum wa man sya'a falyatruk. Kung sinong naisin niya ipagpatuloy na mag-ayuno ng Ashura, mag-ayuno. Dahil ano ang gantimpala? Mayroon. At kung sino naman ang ayaw niya mag-ayuno, pwede rin. Nawala na yung pagkahujub niya dahil napalitan na siya ng wajib na Ramadan. Pero ano ang reward? Ang reward ng pag-aayuno, kapatid, sister, na nagtatanong tungkol dito sa mga araw na ito, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati ma qablahu. Hinihiling ko sa Allah, sana itong mga sinong mag-ayuno ng isang araw sa Yawmul Ashura ay katumbas ito na kung tanggapin ito ng Allah ay napatawad siya sa kanyang kasalanan na nakaraang isang taon. Allahu Akbar. Insyaallah. Kaya ang dapat, para makasigurado tayo, mag-ayuno ngayon. Actually, bawal mag-ayuno sa Friday. Pero pwedeng mag-ayuno sa Friday kung may susunod na araw na dahilan kung ba't ka mag-ayuno. Friday, pwede tayo mag-ayuno ngayon. Tapos mag-ayuno bukas dahil yun ang Yawmul Ashura. Pwede rin mag-ayuno ng Saturday lang at Sunday. Dahil ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sumu qablahu aw ba'dahu fima ma'ana hadal hadith. Pangalawa, pwede rin mag-ayuno kahapon, ngayon, bukas. Lamanin, walang problema. Pwede rin sa Sunday, Monday, pwede rin ituloy mo sa 13, 14, 15. Nakawalong araw ka na nag-ayuno. Ustad, baka bid'a, hindi siya papasok sa bid'a, kapatid.
pabago sa relihiyon? La, lianna hunaka hadithu Rasul sallallahu alaihi wasallam qal akthara ma sama Nabi sallallahu alaihi wasallam min yaum Ramadan ba'da yaum Ramadan illa fi ba'dil yawm aw fi syahrillahil muharram. Nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na walang maraming araw na panahon na nag-ayuno si Propeta maliban sa Ramadan na kumpleto na wajib. Sumunod dito ay ang buwan ng Muharram. So pwede tayong mag-ayuno dito ng maski maraming beses. Hindi bid'ah. The more you fast, of course, the more reward. May tanong, bro? Bakit masama ang tingin mo sa akin, kapatid? Nakabulkad pa yung mata mo. Ha? May reklamo ka? Hindi ikaw, engineer. Itong si Kwan. Ha? Sabil? Sagila. Nginto ka. Kalipungat ka sa akin. Di ka pagayong sa patalo ko. Sabihin mo lang, bro. Wallahi, mas maganda. Hindi pa tayo naghiwa-hiwalay. Ano tayo dito. Sabihin na natin kung anong reklamo. Ang ating sinasabi, mga kapatid, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, matatagpuan ninyo sa mga resources na nasabi natin. Ngayon, dadako tayo ngayon sa kwento tungkol kay Propeta Yahya. Nung nakaraang linggo, sinabi natin si Yahya ay pamangkin ng pinsan ni Propeta Isa. Tama, mali? Nalito na naman kayo. Tama, mali? Tama po. Pamangkin sa pinsan. Di ba? Kasi magpinsan si Propeta Isa, alayhi salatu wasalam, at saka si sinusubukan ko lang kayo pero hindi ko alam anong nangyari dito. Ano bang kinain nyo ngayon? Ha? Ulitin mo yung tanungan, Mustad. Kasi baka mali kasing tanong. Fahmus su'al, nisful jawab. Ano ba yung tanong ko kanina, kapatid na Okmer? Yan po yung magpisan si Yahya at si Isa. Yun ba ang tanong ko? Yes. Teka. Yun ang tanong ko? Mag-ano si Yahya at saka si Isa. Anong ugnayan nila? Magtsuhin. Tama? Sa pinsan. O, di ba tama yung sinabi ko? May mali ba? Ang sinabi ko ay sila ay pamangkin ni Yahya si Isa. Bakit niya naging pamangkin? Kasi si Maryam at saka si Yahya ay pinsang buo. Dahil magkapatid si Hanna na ina ni Maryam at saka yung ina ni Yahya. Sino nakaalala yung nanay niya? Elizabeth. Masya Allah. Kung tawagin ng modern Elizabeth. Na si Elizabeth ay asawa ni Zakaria. At si Hanna ay asawa ni Imran. O, di ba? So, anong ugnayan ni Imran at saka si Zakaria? Magbilas. Ano di mo alam? Yun ang magbilas. Yun ang sinasabing magbilas. Sa Maranaw na magidas. Mag-idas. Sa Tagalog, magbilas. Sa Bisaya, ano? Bayaw? Hindi bayaw yun. Bay. Naon siya ni Oy. Bilas gyapon. Parehas. Sa Maguindanao, ano? Idas. Sim-sim, sawa-sawa sa Maranaw. Magidas. Okay. So, bago matapos itong kwento, pupunta na tayo dito sa kwento ni Isa. Ang nangyari dito sa kwento ni Propeta Yahya, alayhi salatu wasalam. Batid niyo ba na si Yahya ay ipinanganak na siya ay naipanganak na nakuha sa dasal?
katulad ni Maryam. Si Yahya, si Maryam, ipinanganak siya na dahil sa dasal ng kanyang ina na si Hanna, na para maglingkod daw ang kanyang anak na sana maging lalaki, pero naging babae. Nakuha sa dasal, fastajaba Allahu du'aha, tinanggap ng Allah kanyang dua. Ganun din si Zakaria. Na si Zakaria alayhi salatu wasalam ay nanalangin sa Allah na matigulang na ako, malaki ng edad ko, wala na akong kakayahan na ako ay magkaanak, ng aking asawa ay baog na rin, natigulang na rin, imposible. Dahil ya Allah, walang imposible sa'yo. Biyayaan ako ng anak. At binyayaan siya ng anak na si Yahya, na mismo nagbigay ng pangalan sa Yahya ay samahu Allah subhanahu wa ta'ala, walam yakun qablahu samia. Walang katulad na pangalan na ipinagkaloob kay Yahya na nauna sa kanya. Unang tao na binigyan ng pangalan na Yahya ay si Yahya. Walang nauna. Lam naj'al lahu min qablu samia. Wala kaming itinalaga na pangalan na nauna sa kanya maliban sa kanya na si Yahya. Wa atahul hukma sabiya. Maliit pa si Yahya, pinagkalooban na ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dunong at saka hikma. Bakit? Kakaiba rin siya sa mga ibang pangkaraniwan ng mga bata. Naglalaro ang mga bata, nakikipaglaro din siya, pero minsan nakikita mo siya sa isang silid na nagmumuni-muni, pumupuri, lumuluwalhati sa Allah, katulad ni Maryam alayhi salatu wasalam, o alayhi salatu wasalam. At si Maryam, ang ginagawa rin niya, ganun din siya. Wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiya. Isa rin siya sa nabagsagang matakutin sa Allah. Sino? Si Yahya. Kasi hindi siya malapitin sa mga fitna. Hindi siya nakikipag-usap sa mga babae. Sa ibang riwaya, khaffafallahu syahwatahu minan nisa. Nabawasan o walang gaano siya na pagnanais sa mga kababait dahil ang kanya ay pagpuri, pagluwalhati, pagsamba sa Allah na iginugugol niya. Ay ta'attafa Allahu alayhi birrahma wal mahabba wal hanana fakama anna Allah a'tala al-Khidr ilman min ladunhu fakadhalika ata Yahya hananan min ladunhu. Si Yahya ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon sa kanyang puso na habag at awa at malumanay, na nakikipag-usap at nagdadawas sa mga tao. Sa katulad ng ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Khidr, na pinagkalooban siya ng kaalaman, na may kaalaman si Khidr na hindi ipinagkaloob kay Musa. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْطِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Ito yung mga habag o biyaya ng Allah na binibigay sa sinong ninanais niyang pagkalooban. Si Khidr, may kaalaman siya na wala kaalaman si Musa alayhi salatu wasalam. Ano yung kaalaman na yun? Si Khidr, nalalaman niya yung hindi pa magaganap. Subhanallah. Wa barram biwalidayya wa lam ayakun jabbaran asiya. At siya ay pinakamasunurin sa kanyang magulang. At hindi siya katulad sa kahit sinumang nagmamalaki o nagiging suwail sa magulang o siya ay pasaway. Datapot siya ay hindi siya naging patalikod sa kanyang asiya, yung makasalanan sa kanyang mga magulang. هذه الأوقات الثلاثة أشد من تكون على الإنسان فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر. Ito kasi yung nangyari.
pagsubok din na nangyari kay Propeta Yahya alayhi salatu wasalam. Bata pa siya, ay nakikita na sa kanya ang pagiging masunurin, matakutin sa Allah, maging matotoo, at magiging ganap din na propeta. Kaya nung pati siya ay nung bata, ulida Yahya alayhi salatu wasalam wa kana miladuhu mu'jaza. Nakakapagtaka rin nung siya ay pinanganak. Faqad ja'a li abihi Zakaria ba'da umru tala hatta ya'isa shaykhun min dhurriya wa ja'a ba'da da'wati taqiyan taharruku biha qalbun nabiy Zakaria alayhi salatu wasalam. Nakakapagtaka nga dahil siya ay yung imposible na magkaanak, si Zakaria at saka ang kanyang asawa. Mga kapatid, ang tinutukoy dito ng mga pantas, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa dua. Pag ikaw ay nawalan ng pag-asa sa dua, samranaw na kiyadaan sa inam sa kapamangni, tiran di bagi pang tarimaan sa pagniyakan, hindi rin tinatanggap ang aking panalangin. So ayaw na niya maghiling. Mali yun. Habang buhay ka pa bro, habang Muslim ka pa, o makasalanan ka pa, o masunurin ka pa sa Allah, huwag ka mawalay sa paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, lianna al-dua ra'sul ibadah o mukhul ibadah. Ang paghiling, pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ito na yung ulo ng ating mga pagsamba. At walang imposible sa dua. May mga dua na hiling mo, hindi ngayon tatanggapin. Tatanggapin sa tamang panahon at oras. Na maaring matagal na panahon. At hindi kinakailangan na ngayon. Ang problema sa atin, gusto niya ngayon na makuha. Katulad ng iba na tumutulong sa kapwa na may kapalit agad. Hindi ba pwede na ang kapalit nito ay ang paraiso ng Allah? O gantimpala ng Allah? Bakit gusto mo na kumuha ngayon? Na ngayon mo na gustong makuha? Bro, yung ginagawa mo, katulad yan bro na astaghfirullah, patawarin tayo ng Allah kasi minsan tayo nagiging biktima niyan. Ako, ikaw, kahit sino sa atin. Minsan, gagawa ka lang ng minsan gawain kabutihan na pagsamba sa Allah dahil may kapalit. Anong kapalit? Hihilingin mo sa Ya Allah, nag-ayuno man ako Ya Allah kasi may hiniling ako na pabor sa'yo. Allahu Akbar. Diba? Ya Allah, nagsadaka ako dito at sana yung sadaka ko ay gantimpalaan mo ako na yung iniisip ko ngayon ay makuha ko. So ano yun? Ano tawag doon? Counterpart? Exchange of goods? Gagawa ka ng paghiling sa Allah, nagmagawang mabuti, dahil ang kapalit ay hihiling ka sa Allah na matupad ang inihiling mo. Which is kung tutuhanin natin, hindi dapat ganun. Pwedeng ganun, pero hindi dapat. Kasi gagawa ka ng mabuti, tutulong ka sa kapwa-tao, sasamba ka sa Allah, dahil para sa sariling kaligtasan mo, dahil mahabbatan lillah, wa li'annaka takhafullah, wa li'annaka tuhibbullah, wa annaka tarju rahmatallah an yudkhilaka Allahul jannah. Gumagawa ka ng mabuti, pagtulong sa kapwa, pagsamba sa Allah, pag-aayuno, pagbibigay ng sadaka, dahil ito ay inaasam-asam mo ang gantimpala ng Allah at natatakot ka sa kaparusahan ng Allah at inaasa-asam at inahangad mo ay gantimpala ng Allah na paraiso dahil ang mabuting gawain na ito ay para laman yan sa'yo. Para yan sa'yo bro. Wa man syakara fa inama syakara li nafsi. Sinong magpasalamat? Katotohanan na nagpasalamat siya sa kanyang sarili. Dahil ang pagpapasalamat sa Allah na pagsunod sa kanyang mga paggawa, sa kanyang mga pag-uutos, ay ito ay may gantimpala sa iyo. Ibig sabihin, gagantimpalaan ka ng Allah sa bawat gawain na mabuti na ginagawa mo. So ang punto rito mga kapatid,
Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa pagdua. Tuloy-tuloy lang tayong magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tanong ko, mayroon ba kayong mga dua na hindi pa natutupad? Itaas ang kamay. Ako rin, Ustad. Marami. Ikaw, Abdurrahman, meron din? Nararamdaman ko yung dua mo na yun. Pero kung hindi ibigay sa'yo ng Allah, sabr. Okay lang yan, bro. Kasi makukuha mo yan sa araw ng paghukom. Allahu Akbar, Masya Allah. Takbir! Ha? Wallahi, may isang brother. Sana yun ang lagi nating kinakasama. Isang brother. Ustad din. Sabi ko, Sheikh, may babae dyan. Sabi niya, Ustad, pakasalan mo ako. Tutulungan pa kita sa mahar. Maganda. Maganda ang pamilya. Matakutin siya Allah. Gusto niya yung ustad. Kaya ikaw ang gusto niya. Papayag ka? Alam mo sinabi niya? Ustad, mahal ko ang asawa ko. Ayaw ko siyang saktan. Masya Allah. Oh, sister. Nakakular naman si sister ngayon. Sana sasabihin niya lahat ng asawa namin ganyan. Ayaw masaktan. Masya Allah. Bakit? Ang paraan lang ba, bro, na makumpleto ang gusto mo ay makapag-asawa ng marami? Di ba, kapatid na Ismail? Mabuti na yung isa na walang problema kaysa marami na maraming problema at naging pahamak pa ang buhay mo at napalayo ka pa sa Allah at nagkasala ka pa. A'udhu billahi min dhalik. Allahumma arda anna. Ya Allah, kalugdan kami sa anong aming naiisip at ano aming ginagawa. Dahil ang aming ginagawa ay ano ang kalugdan mo at hindi ang mga tao at hindi ang sarili naming kagustuhan. Mali, kapatid, kung ang lagi mong sinusunod ay ang kagustuhan mo, Muhammad. Al-Islam wal-istislamu lillah. Pagpigil sa lahat. Nang gusto ng Allah ang gusto ang mananaig at hindi ang gusto mo. وَكَانَ وُلِدَ يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَاءَتْ طُفُولَتُهُ غَرِيبًا عَنْ دُنْيَا الْأَطْفَالِ كَانَ مُعْظَمُ الْأَطْفَالِ يُمَارِسُونَ اللَّهُ أَمَّا هُوَ فَكَانَ جَادًا طِوَالُ الْوَقْتِ. Tignan niyo yan. Maliit pa siya, naiba na siya sa ibang mga bata. Nagmumuni-muni na. Mayroon na siyang nag-iisip-isip. Alam niyo, kayo ba hindi kayo dumaan sa pagkabata? Sinong hindi dumaan? Engineer, alam ko, dumaan ka dyan. Dumaan tayo, di ba? Hindi minsan dumaan sa sarili nyo na sana makapunta ako sa langit. Bata ka pa, sana makausap ko ang Allah, sana makita ko ang propeta na ito, sana bakit siya naging propeta, ako hindi pwedeng maging... Yung ganun, yung bata ka pa na wala ka pang alam talaga, na hindi mo pwedeng isipin yun, pero pumapasok yun sa puso mo. Na yung mga sana-sana na mga imposible. Ha? Bata yun eh. Ito, si Yahya, nung siya bata pa, naiiba siya sa ibang mga bata. Laging nagmumuni-muni. Kasi nga, may pangitain siya na siya ay magiging propeta. Dumadating sa kanya ang mga tao, humihingi ng payo at nagbibigay ng payo ng mabuting payo sa kanila. Inna Yahya bin Zakaria kana atyabun nas ta'aman innama kana ya'kulu ma'al wahsh karahatu an yukhalita an-nas fi ma'aishihim. Tingnan mo, si Yahya lumaki na siya, pati ang kanyang hanap buhay, pangkabuhayan, naiiba sa iba. Dahil hindi niya gusto na ang anumang mga kanyang kalakaran ay inahalo-biro sa mga tao na baka siya ay mayroon siyang iniisip na baka mahaluan ito na may haram.
O di kaya gumagawa siya ng kanyang trabaho at gawahin ganun din mismo sa kanyang pawis at sa kanyang sarili. Faqad wa anna wahaba min al-warth qala faqad zakara ibnahu Yahya bi 3 ayamin faqaraja liltamis. Mahaba ito mga kapatid. Ang kukunin lang natin dito dahil yung kaiklian ng ating oras, dumating na ang oras na natin. Inna Allaha amara Yahya bi 5 kalimatin. Inna Allaha ya'muru Yahya bin Zakaria bi 5 kalimat. Qala inna Allah azza wa jal amarani bi 5 kalimatin an a'mala bihinna wa amarakum an ta'malu bihin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinag-utusan niya ako na gawin ang mga 5 mga gawain na ito at ito rin ay inuutos ko din sa inyo. Sino? Si Yahya. An ta'budallah wa la tushriku bihi shay'a. Ang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-isa, na walang kapares, na walang katambal. Bimaana at tawhidullah subhanahu wa ta'ala. Wa inna mithlu dhalik man ista'ara abdan khalisan min khalisi malihi yuraq faqad aw dhahab fayaj'al ya'mal yu'di ghalabatu ila ghairi saydihi. Wa inna Allaha khalaqakum wa razaqakum fa'budu. Pangalawa, ang Allah ay nilikha niya kayo at siya ang nagbigay sa inyo ng biyaya. Kaya nararapat lang na sambahin siya. Pasalamatan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, sambahin siya dahil walang lumikha sa inyo maliban sa Kanya. At siya ang nagbibigay sa inyo ng panustos. Wa'budu wa la tushriku bih. Pangatlo, wa amarakum bis sala fa inna Allaha yansibu wajhahu qibala abdihi ma lam yaltafit fa idza salaitum fala taltafitu. Subhanallah. Inutusan ako na magpatira pa, magdasal sa Allah subhanahu wa ta'ala na madiretso, na mataimtim. Pag kayo ay nagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din mataimtim, na may khusyu, na may pagkatakot, na dalisay, na diretso. Hindi yung nagsasala ka na iba-ibang tinitignan mo. Iba-iba ang mga inaano mo sa... Kaya sinasabi ng mga pantas, makruh. Hindi pwede na magdasal na ganun. Yung iba pa, kadbatala salata. Nasira ang sala mo. Kung may mga iba-iba kang mga aksyon na unnecessary, maliban kung totoo na necessary, pero kung pag hindi unnecessary, batala ang mga sala mo dahil ginagawa mo siya na akala mo yun na yun, pero mali yun. Kasi pag sala, kaharap mo ang iyong Panginoon. Mga kapatid, ikaw, pag kaharap mo ang isang, halimbawa, nandyan ngayon si MBS. Ismail, nakaupo ka. Kinakausap ka ngayon ni MBS. Tapos nagsiselfon ka dyan. Ano sasabihin niya? Hada Filipini, hada kharban, mukh ma fi roh. Tatanggalin ka, bro. Kahit sino naman, di ba? Pati tayo, pag may kausap. Tapos, pag may kausap ka, tapos tumitingin ka ng cellphone, sabi, oo bro. Oo bro, tama. Tapos nampatay niya, tapos papatayin ka din daw niya. Sabi niya, oo bro. Huh? Papatayin ka niya? Oo bro. Ano ba yung sinasabi mo? Wala ka sa focus. Oo ka lang ng oo bro. Astaghfirullah. Focus. Minsan wala tayong focus. Kasama ako dyan. Minsan hindi nakafocus. Wa amarakum bis sadaqa. Magbigay ng sadaqa. Allahu Akbar. Bakit? Dahil ang sadaqa ang siyang pinakamabuti sa mga gawain. Sadaqatu bil bal wa bil ilm wal bin nasiha. Wa amarakum paglima ay amarakum bil dhikr. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katsira. So ano tong 5? Amara bil dhikr, sala at siyam. Hindi ko nabanggit dito, kasama dito ang siyam. Ito na yung rukunul Islam. Mga kapatid, nangyari sa pagsubok kay Yahya na siya ay napaslang. Namatay si Yahya na pinaslang ng isang malik na ipinag-utos niya dahil lang sa fitna ng babae. Yung isang malik na yon, makapangyarihan, iniibig niya. Iroy sinta. Dahil sa pag-ibig, inibig niya ang kanyang pamangkin. Sabi ni Yahya,
Bawal yan sa batas natin. Hindi mo pwedeng ibigin o pangasawain na mismo asawa ng kapatid mo. Ang babae din ito ay nag-ibig. At gusto rin niya itong lalaking ito. At noong ang Malik na ito. At dahil ito ay nagustuhan niya, sabi niya, ang tanging makakaligtas lang tayo na magkakaroon tayo ng masayang pamumuhay na kung totoong mahal mo ako at mahal din kita, tanggap kita bukas, ngayon, magpakailanman. Anong gagawin natin? Gawin mo ang ulo ni Yahya na ibigay sa akin bilang dowry. Astaghfirullah. Napaslang si Yahya alayhi salatu wasalam na shahid bilang dowry na naibigay doon sa babaeng yon at namatay si Yahya na shahid. Mga durus, annal muslim la yas min rahmatillah. Magbigay lang tayo ng mga tatlo mga kapatid. Ang mga aral na mapupulot dito, ang tao ay hindi siya dapat nawawalan ng mga pag-asa sa panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Annana yanbaghi an nasta'mal ni'amillahi fi ta'ati wa khidmati. Dapat anuman ang ipinagkaloob sa atin ng Allah ng mga biyaya, gamitin ito sa mga ikalulugod ng Allah. Binigyan ka ng kaalaman, lakas, pera, gamitin mo sa relihiyon ng Allah na ikalulugod niya sa iyo. Hindi binigyan ka ng pera, isusugal mo o ipabababae mo o ambot unsa imong kinabuhi, anong gagawin mo doon? Pangatlo, annal muslim la budda an yarda biqada'illahi bifawzi ridwanullahu fid dunya wal akhirah. Ang isang Muslim, kailangan siya ay maging makontento o ano yung ganap na ipinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na magaganap na kaganapan. Nangyari kay Yahya, napaslang, rida, tanggapin. Ang Muslim mga kapatid, kung ano ang mga kaganapan, kailangan tanggapin natin dahil ito yung tunay na pananampalataya, pagtanggap ar-rida'u bima qasamallahu lana, ang pagtanggap sa anumang mga biyaya o anumang pagsubok na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, susunod dito inshallah ang kwento tungkol kay Propeta Isa alayhi salatu wasalam. Tunghayan natin sa susunod na linggo. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.